namin gusto at ayaw namin maimplementa yung pinaplano ng isang senador na hindi naman rider, pinipilit pa niya na magkaroon ng doble plaka ang mga motor namin, kundi ba naman katangahan ang tawag doon? Ano pa? Bobo, pwede. Siraulo, pwede rin. Inutil, pwede rin. Bakit tayo nagpatawag ng mga kapwa natin rider at nagtipon-tipon na naman itong ganitong karami na mga rider na nagkakaisa dito sa doble plaka dahil hindi kami pabor dito. Huwag nyo kaming turing na kriminal dahil hindi pa man din ginagawa, nakalagay na kagad, nakatatak na kagad at tingin na kagad nila sa atin, kriminal. Kriminal ba kayo? Kriminal ba kayo? Kriminal ba kayo? Laban natin lahat ito at ng mga riders na wala rito pero umasa sa atin. Akala nila kasi itong mga politiko na to, kasi kasalanan din kasi natin sa tigas ni Dick, ipinasok natin. Hindi ba? Masyadong matigas si Dick, pumasok tuloy. Kaya panahon na sa 2022, hugutin naman natin si Dick, pwede ba? Huwag na nating papapormahin, no? Ang ganyan mga politiko ay dapat hindi sila maglingkod sa atin. Dahil tayong riders na nandun, pag may sakuna, nauna doon sa responde. Riders, madadaanan mo sa daan, sa kalsada, pag may nasira ng four wheels, nandyan, handang tumulong. Riders na nandyan, umakit ng bundok, dala-dala ang sarili nilang pera o bulsa, para lang makatulong sa mga kapatid natin nandun na indigenous people sa taas ng bundok. Mga riders na pumupunta ng Luzon, Visayas, Mindanao, para lang maklear ang area para tumulong sa DRRMM, Disaster Risk Management, di ba? Ginagawa ng riders, iba't ibang grupo yan. Yan ang riders! Riders na makakatulong sa ating pamahalaan. Riders na makakatulong sa ating gobyerno. Magserbisyo na walang inihing kapalit. Yan tayo. Riders kami. Kaya proud kami. Rider kami ng Pilipinas. Hindi ba? Pero nakakalungkot. Ang mga... Ayoko magbura eh. Mga putang inan yung politiko kayo. Masakit kapag riders na ang pinag-usapan at tatayo kami para sa karapatan namin. Hindi kami papayag. Kahit sinong riders ito, hindi ko kilala o kilala ko. Walang problema. Pero pag karapatan namin, karapatan din namin, mga tao rin po kami. Bakit nila gustong gawin? Una, doble plaka. Bakit? May nagawa na ba silang plaka? Dick Gordon, ako po si Kuya Amin na nanawagan sa iyo. Kung ayaw mong hugutin ka namin sa 2022, huwag mong ituloy yung doble plaka. Ano ka? Buy one, take one? Isang mga wala eh. Yan. So ganun po, salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na nandito, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Mahal po namin kayo, mga right cap po namin. Hindi ko alam kung anong gusto mangyari ng dalawang Senator Goto. Kailan yung Senator Goto? Si Gordon at si Soto. Kaya yung mga mahilig sa Goto dyan, lagi nyo matatandaan yan. Si Goto. Okay? Una, sabi nga kanina, isang plaka ang hirap i-produce. Ilang taon bago nyo makuha ang plaka. Kung pwede nga lang, yung long playing na plaka na lang, yung Victor Wood o kaya yung kanila Nora Honor, kabit natin eh. Gawin pang dalawa, palalakihin pa ang katwiran kontra krimen. Actually, hindi po pagpapalaki ng plaka ang solusyon. Sobra naman nagagawin na doblehin pa ang plaka na wala namang way o pinakasolusyon para makilala ang kriminal. Ano pinakasolusyon? Number one, yung ating visibility.
police visibility, law enforcement visibility. Pag nandyan lahat yan, sinong tanga na gagawa ng krimen na alam niya kada kanto may uhuli sa kanya? Pangalawa, pagkakaisa ng bawat riders. May nakita kayong gumagawa ng krimen. Sa dami natin na riders, huwag mo sabing ipitin mo lang, ilan kayo magsama-samang ipitin nyo sa dadaanan niya. Hindi makakalusot yan. Maski may baril yan. Doble plaka, papayag? Huwag namang gawing tanga ang mga riders. Hindi po kriminal ang lahat ng riders. Ang riders na kriminal, hindi po tunay na riders, ginagamit lamang ang motor. Katangahan lamang yung isang rider, magnanakaw, mang-hold up, and so on, so forth, gagawa ng krimen, sasakay niya sarili niyang motor. Okay, dalawang plaka. Sino may bagong motor? Taas ang kamay! Anong ilalagay niyo sa unahan? For registration? Sa likuran, for registration? Huwag nila tayong gawing tanga sila! Ulit! Huwag nila tayong gawing tanga sila! Ang importante sa atin, ipakita natin ang tunay na pwersa ng riders, ang tunay na pwersa ng tunay na gumagamit ng kalsada sa kapakanan at pagtutulungan ng bawat isang Pilipinong riders. Ramdam na ramdam nyo kung paano tayo inaapi ng mga senador na to. Nakikiusap ako sa lahat na sana wag na tayong pumayag na muli silang maluklok o makaupo sa Senado. Sabi nga ni Kuya amin kanina, hugutin na natin si Dick. Actually, hindi lang si Dick. Sabay kang na ginawa nung nakaraan, maraming mga senador ang pumirma para sa doble plaka bill. At iparamdam natin at ipakita ang pagkakaisa natin. At sa lahat na nandito, kasama natin ang Riders of Cavite sa laban na ito. Hindi lang ang Cavite, kundi ang buong Pilipinas dahil tayo ang Riders of the Philippines. So mabuhay tayo mga riders! Mapapansin natin, sa kalsada pa lang, nakikita na natin ang diskriminasyon. Sa usapin, sa Kongreso, sa Senado, mga issue, masyadong mababa ang tingin sa mga nagmamotor. No? Kaya, kung titingnan natin, merong mga tao na nasa likod, mga may hawak ng kapangyarihan, nasa posisyon, na sila mismo ay tumututol doon sa kapakanan nating mga riders. No? Kaya, dapat lang natin ipakita ang pagkakaisa, maging umpisa ito ng mga patuloy na pagpapakita ng lakas ng mga rider dito sa Pilipinas. No? Muli mula sa PARS, mabuhay ang Araw TV. Mabuhay ang PARS! Narito kami upang umarap sa inyong muli at iparamdam ang aming nag-aalab na pakiramdam kung ano ba ang binabalak nyo sa aming mga rider. Alam nyo ba kung anong pinakamasakit sa lahat? Yung nakakaisip sila ng paraan para pahirapan tayo kaysa paginawain ang ating nararamdaman. Saan ka nakakita ng mga senador at kongresista naisip pa nilang lakihan ng plaka kaysa gumawa ng isang napakaliit? Dito lang sa Pilipinas, masyado tayong nagluluklok ng mga galing na mababatas. Anong nangyayari sa atin? Nagmumukha tayong gago sila. Ganito na lang ba lagi tayo? Pag meron silang gustong gawin, tutungo lang tayo. Hindi ba tayo lalaban? Marami ng pagkilos tayong ginawa mga kasama. Hanggang ngayon, binabaliwala tayo ng mga iniluluklok natin. Ngayong buwan na to, makikiusap na naman sila sa inyo. Gagamitin na naman nila ang kanilang mga malalamig na dila, malalambing na boses. Lolokohin na naman tayo. Gagaguhin na naman tayo. Ang pinakamasakit sa lahat, alam nyo kung ano? Delikado.
daw ang pagmamotorsiklo. Alam nyo kung bakit masakit sa akin yon? Kasi nakikita ko pare-parehas pala tayong mga gago rito. Ang tingin sa atin, disgrasyado. Hindi marunong magmotor. Hindi marunong gumamit ng dalawang gulong. Ginagago nila sila. Pinapakita nilang mga tanga sila. Pwes nagkakamali kayo. Wala namang sumasakay na senador sa motor. Wala namang sumasakay na congressman sa motor. Halos lahat empleyado lang. Bakit hindi nyo maramdaman ang mga empleyado nyo? Bakit na lang lagi motorsiklo? Bakit na lang kami? Dahil ba hindi kami solido? Nagkakamali kayo. Hindi ito tungkol sa personalidad. Tungkol na ito sa ating komunidad. Papayag ba tayo? Papayag ba tayo? Papayag ba tayo? Hindi tayo papayag kahit kailan. Walang ibang magandang progresibong paraan para mo solusyonan ang alternatibong paraan ng paglutas sa trapiko. Matagal pa ang subway sa Makati. Miniature pa lang yan. Kwentuhan pa lang. Matagal pa ang LRT-7 sa Quezon Ave. Matagal pa ang extension sa Cavite. Matagal pa ang mga istasyon sa Masinag. Anong solusyon ang ibibigay niyo sa tao pag nawala ang motorsiklo? Lagi na lang kami. Kami ang cause ng traffic. Mga balasubas kami. Mga tarantado kami. Mga wala kaming paggalang sa kalye. Sino bang may kasalanan? Bakit kami nakarating dito? Di ba ang gobyerno rin ang nagbigay sa amin ng lisensya para makagamit ng mga kalyeng ito? Ngayon, sisihin nyo yung sarili nyo na naglabas pa kayo ng dato na 7 lang ang nakapasa sa 9,000. Hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo nahihiya? Tinanggap nyo yung ganong datos? 7 lang ang nakapasa sa 9,000 na rider. Dapat kayong mahiya sa LTO at LTFRB. Hindi namin kinakalaban ang institusyon na meron tayo. Ang sa amin lang, sana naman, sa pagkakataon na ito, pakinggan nyo ang solusyon namin. Hindi man kaming mga magandang lalaki. Mukha man kaming kriminal. Sa mukha lang. Pero sa puso, paglilingkod pa rin sa bayan. Bakit ayaw nila bawasan ng kotse ang EDSA? Ang tinanggal motor. Malamang ang dahilan, more traffic, more project, more budget. Pag more budget equals more corruption. Magandang umaga po sa inyong lahat.